Amen. Welcome po sa ating first service. Welcome sa ating mga first-timers from Manila East. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaway-kaway ang mga taga-tribo ng Manila East. Amen. Tapos kung may mga taga-Monting Dilaw, kaway-kaway mga taga-Floodway, mga taga-El Dorado, palakpak naman dyan. Amen. At yung mga karatig, bayan at lugar, barangay. Amen. So, I would like to share with you, I would like to re-echo about message of giving. Pag sinabi natin giving, ito po ay medyo na allergic marami kasi pagbibigay. Pero you know, natural dapat sa mga anak ng Diyos. No? Kaya pag tayo na born again, nare-redeem din ang pagiging mapagbigay natin. Amen? No, kasi we are corrupted by the pattern of this world. So, ang pattern ng world nito ay selfishness. Diba? Selfishness. Kailangan ako tatanggap. Which is hindi naman masama yun. Kasi hindi ka naman din makakapagbigay kung hindi ka tumatanggap. Pero, dapat din nagbibigay. Right? Alam niyo po yung Dead Sea sa Israel. Pag pumunta po kayo doon, di pa ako nakakarating, hopefully makapunta tayo. Yung Dead Sea po doon, pag nag-swimming po kayo, hindi kayo lulubog. Lulutang kayo kahit hindi po kayo marunong mag-swimming, kahit sa malalim. Hindi kayo lulubog kasi lulutang kayo. Because the problem of this sea, ang problema po ng dagat na ito ay wala po siyang outlet. Wala siyang outlet. No? Kaya punong-puno po yun ng salt. Kaya pag pumunta tayo, pagka kayo ay lumublob doon, lulutang kayo. No? So, pero mahirap po yung walang outlet. Tama? Walang pinagpupuntahan. No? Mahirap yung walang outlet kasi rin yun, toxic. Tama? So, we will be talking about giving. Pero yung pagbibigay po natin ay base yan sa pagbibigay ng Diyos. Because we cannot give if God never gives to us first. Hindi naman tayo makakapagbigay kung hindi nagbigay ang Diyos ng una sa atin. O nakakapagbigay po tayo kasi nagbigay muna ang Diyos. Kaya wala din po tayong maipagmamalaki. We cannot boast. No? Even kung kahit gaano pa tayo ka-hardworking, kahit gaano pa tayo katalino, wala po tayo na hindi natin tinanggap sa Diyos. Amen? So we need to go back on the character of God. And one of the character of our Lord is being a giver. Amen? Amen. Kaya ngayon, tayo na-redeem yung pagiging mapagbigay natin nung tayo'y na-born again kasi na-encounter natin si Lord, na-encounter natin ang pagmamahal ng Diyos, nakita natin na si Lord muna ang nagbigay. That's why we have. Kaya kung tumatayo man tayo o meron man tayong pinangahawakan na kaligtasan, yan ay dahil nagbigay muna ang Diyos. Sa John 3:16 po mababasa natin, no? Sabi dyan sa Tagalog, Arian, sinend ko sa'yo ha. Yung God gives, we give. The title is God gives, we give. Sabi po dyan sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sanlibutan po, it comprises of us. Comprises of the people that He created. Tayo yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo at sa akin, na ibinigay. Sabihin mo, ibinigay. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa creation pa lang po, makikita na natin dyan na ang Diyos talaga ay mapagbigay. Yun ay kanyang karakter. Ibig sabihin, siya na yun. Hindi mo na maaalis sa kanya yon. Kaya dapat sa mga anak ng Diyos,
maging character natin yon, yung natural. No, natural na natin ang magpagiging mapagbigay. Natatanggal na po o naaalis na po yung corrupted mind natin na dapat akin, ako lang, no? Kundi naibabalik tayo sa normal. Ayun ang normal talaga ng isang Kristiyano, yung pagiging mapagbigay. Hello? No? So, sa atin kasi, since we are corrupted, naging normal ang makasarili at hindi normal ang palabigay. Kasi nga, yun ang pattern of this world. Tama? Kaya yung mga bata, 'di ba? Kung tuturuan naman natin ng tama, kung isi-set natin example ng pagiging mapagbigay, yun talaga yung natural. Hindi naman mahirap yan ituro sa mga bata. Pero kapag na-corrupt na siya, nagiging makasarili. Ngayon, paano na magiging palabigay sa kabila ng pagiging makasarili? Yan. No? Ulitin natin, paano magiging palabigay sa kabila ng pagiging makasarili? How to overcome selfishness to become what God wants us to become. And that is being a giver. Sabi niyo, a giver. Ano yung mga dahilan? Ano yung mga dahilan? What are some reasons to give? Bakit tayo magbibigay? Pertaining to giving to God and giving to other as well. Pinag-uusapan po natin yung pagbibigay natin sa Diyos. Kasi marami talaga sa atin allergic pagdating sa pagbibigay. Yan na naman, bigayan naman, di ba? Hello? Kahit sa mag-asawa, ako na lang lagi nagbibigay, ako na lang nagpapasensya, ako na lang nagmamahal, di ba? Tama ba? Ang mga nanay naman, ganun, ako na lang palagi naglilinis dito, parang ako na lang palagi. Parang may mga ganun tayong katwiran. No? Pero si Lord, hindi siya napapagod magbigay sa atin. Na magbigay ng pagkakataon, magbigay ng pagpapala, magbigay ng hininga. Sino dito yung nalagutan ka ng 5 minutes kasi nainis si Lord? Na tinanggalan ka ng oxygen. Tinanggalan ka ng oxygen, di ba? God is so consistent in giving. Amen? Kahit minsan nakakainis na talaga tayo. So, ano yung mga reasons bakit tayo magbibigay? Tayo muna, bakit? Bakit? Kasi, di ba, yun naman talaga yung ano natin yung unang tanong natin, bakit tayo magbibigay? Number 1, giving is commanded by God. Yan ay inutos ng Diyos. Sabi sa Luke 6:30, bigyan mo ang sino mang humihingi. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Naku, no? Matindi yung mga tinuturo ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya pa nga, kapag kinuha ang iyong balabal, na ibigay mo yung buo. Ibigay mo na yung jacket mo. Yung you will give or you will do an extra mile. Amen? It is commanded by God. Sabihin mo commanded. Inutos yan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Ang pagbibigay ay inutos ng Diyos. So kapag inutos siya, ibig sabihin, kailangang sundin. It's not an option. Hindi yan depende sa ating mood. Pero yan ay principle yan ay law na dapat sumunod tayo sa Diyos. May dahilan naman si Lord kung bakit niya tayo inuutusang magbigay. Unang-una, siya yun Siya na yun. Pangalawa, commended by God. Sabihin mo nga, commended by God. Kanina commanded, ngayon ay commended by God. Pinupuri ng Diyos at nalulugod ang Diyos. No? Kinocommend niya yung mga mapagbigay. At ang sabi din sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19, ituro mo sa mayayaman. Uy, tignan mo yung katabi mo. Ikaw ang topic. Ituro mo sa mayayaman na wag silang magmataas. Amen? O yung mga pinayaman ng Diyos dito, wag kang mataas. Amen? At sabi, huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Amen. Nakakatakot po na dumepende tayo sa pera natin o sa kayamanan, sa property natin. Binalaan po tayo ng Diyos. Huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Kundi, kanino daw? Sa Diyos na masaganang
nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. Kasi sabi rin sa Biblia, ang pagpapala ng Diyos ay ibinibigay niya ng walang grief o walang sama ng loob. Ibig sabihin, pag nag-bless si Lord, meron ka pa rin kapayapaan. Kasi merong mayaman o maraming blessing pero walang peace, walang joy. Amen? No, lalo na kung ito ay ninakaw, 'di ba? Kung ito ay kinurap. Hello. Siyempre hindi ka rin mapapalagay niyan kapag galing yan sa masama. Pero ang pagpapala ng Diyos, no, ay may kasamang kapayapaan. Kaya sabi, para tayo masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. So, magpakayaman tayo sa mabubuting gawa, ibig sabihin, hindi naman yan, wala tayong naibibigay na blessing or wealth or na isi-share na pera. Pwede. Ibig sabihin, hindi magpakayaman sa pera, kundi magpakayaman saan? Sa mabuting gawa. Kaya ikaw, pag pinagpala ka ng Diyos, ibig sabihin, pag pinayaman ka ng Diyos, pinayayaman ka niya sa mabuting gawa. He is enabling you for you to do more good things. Maging bukas palad, sabihin mo nga bukas palad, at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen. Hello. Maganda po talaga pag-aralan natin ang sinasabi ng Biblia kasi ito ay total opposite ng itinuturo sa atin ng mundo. Pangatlo po, it is exemplified by God. Ito ay ibig sabihin ng exemplify, Rian, setting an example. Tama? God set an example of giving. He gave His only Son, katulad ng binasa natin, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. Sabihin niyo, kaisa-isa. Kaisa-isang anak. Ibinigay ng Diyos. Nag-set ng example si Lord when it comes to giving. Hindi po niya binigay lang 10%. Hindi lang 20%. Hindi lang 30%. Hindi 50% ang ibinigay niya. Ibinigay niya ay 100%. Kasi isa na nga lang si Jesus, isa-isang anak eh. Sinend niya pa, ang dami namang anghel na pwedeng isend. Pero bakit kaisa-isang anak? Because God is giving His best. God is giving His 100% to us. And the giving of God and of the Son of God excuses no one in giving. Sa ang Diyos mismo nagbigay, ibinigay niya ang kanyang anak, ito ay nagpapatunay na lang na walang excuse. Sabihin sa katabi mo, walang excuse. Pagdating sa pagbibigay, dahil ang Diyos ay unang nagbigay. Amen? So all we have and what we have, we only receive from God. Kung ano man po ang meron tayo, iyan ay dahil sa ibinigay ng ating Diyos. Pang-apat, exemplified by Jesus Himself. Ito ay ipinakita, hinalimbawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Binigay niya mismo ang kanyang buhay. Hello. Actually, ang pagbibigay po ay hindi lang sa pera, pero sa panahon, sa lakas, sa buhay na meron tayo. Amen. Sabi po dyan sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Mismo si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili upang maglingkod sa atin. Amen? No? So, ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nag-utos nang hindi niya ginawa. Siya mismo unang nagbigay. Amen? Kaya sa araw-araw po, hindi tayo sa araw-araw,
walang araw na hindi tayo binigyan ng Diyos. Tama? Naalala ko po nung punta kami ni Pauline sa Divisoria, medyo konting natawa lang ng konti, pero may awa naman din. Kasi may nakita po kami, mama nakahubad siya, talagang payat naman siya. Tapos siya, ang tawag dito? Yung naka-oxygen siya, may nakakabit sa ilong niya. Doon sa lansangan, talaga sa daanan ng mga gulayan, di ba? Nakakita kapunta na po kayo sa recto. Dala-dala niya yung oxygen niya. Sabi ko, hanap Grabe. Dala-dala niya yung oxygen niya, tapos nakaupo siya sa isang silya, tapos lumalakad siya, tapos namamalimos. Pero one thing that I see is, yung halaga ba ng oxygen, sabi ko, grabe, ang tindinig kuya. Sabi ko, gano'n. Alam mo ba kung magkano ang isang tangke ng oxygen? 5,000. Social, di ba? Naka-oxygen, 5,000. Pero tayo, wala tayong oxygen. Araw-araw yan libre. Amen. No, kaya nga, walang araw na hindi tayo talaga tumanggap sa Diyos. Dahil pag pumunta ka ng ospital, 5,000 talaga ang oxygen. Hello. Panglima, exemplified by the godly people. Ito naman ay sinet na example ng mga makadiyos na tao sa Old Testament, sa New Testament. Si David, grabeng generous din siya sa pagbibigay at pagtanaw ng utang na loob. Dahil madaming paraan na nagbigay si David. Pero isang remarkable na pagbibigay niya ay yung pinagpala niya si Mephibosheth, yung apo ni Saul. Na si Saul ay gumawa ng hindi maganda kay David, tama? Gusto niyang patayin si David. Ganon pa man, dahil sa yung puso ni David, a man after God's own heart, hindi man siya ginawa ng maganda ni Saul, pero tiningnan niya rin na yun ay leader niya, yun ay hari niya, pati si Jonathan na naging kanyang kaibigan, tinanaw niya ng utang na loob yun. Kaya pagdating kasi namatay na si Jonathan, namatay ni si Saul, sabi niya, sino ang pwede kong gawaan ng mabuti? Alang-alang kay Saul at alang-alang kay Jonathan, hindi nakalimot. Sabi niya, ay si Mephibosheth po, anak ni Jonathan, na apo ni Saul. Sabi niya, patawag mo, simula ngayon, dito na siya titira sa aking kaharian. Hello? Kaya po, ang pagbibigay, hindi lang doon directly, doon sa taong gumawa sa'yo. Kung wala ka ng pagkakataon na gawan ng mabuti, yung gumawa ng mabuti sa'yo, gawin mo sa anak niya. Kaya yung pagtanaw po natin, ay ito ay pasasalamat, no? Hanggat meron tayong, binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagbigay, hindi po yan natitigil. At yun po ang gusto ng Diyos sa atin, marunong po tayong tumanaw. At hindi po tayo tumitigil ng pagbibigay. Ganon din po si Abraham kay Lot. Si Abraham po ay napaka-generous din at mapagbigay. And nagkaroon ng problema ang kanyang mga servants. Sabi niya kay Lot, sige Lot, mamili ka. Anong gusto mo? Itaas o ibaba? Valley or hill? Kung anong mapili mo, sa'yo yan yung matitira sa akin. Hello? Kaya alam niyo po ba, ang taong mapagbigay, kailanman ay hindi mawawalan. Kasi kung tutuusin si Abraham, uncle siya eh. Pwedeng siya muna ang pipili kung anong gusto niya. Pero sabi niya, sige, ikaw muna mamili. Dahil naniniwala siya na wala sa lugar ang pagpapala. Ang pagpapala ay nasa Diyos. Kaya, pinili ni Lot yung Sodom. Kasi established na yon. Ang natira kay Abraham, bundok. Pero pinagpala ng Diyos si Abraham doon sa lugar na pinili niya. Amen. Anong pinagpala ni Abraham? Yung puso ay ng Diyos. Yung puso ni Abraham. Amen? Hindi siya greedy. And also, natatandaan nyo yung bata na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Ayan, di ba? Siguro maiisip natin, hindi, yung pagbibigay naman po ay para lang sa mayayaman. Para lang doon sa may pera, doon sa malalakas. Yung bata po ay in-appreciate din yan. Tama, kahit yung widow.
Hindi mo kailangan na maging marami kang pera para magbigay ka kung anong meron ka. Dahil yung bata po ay nagbigay siya, senior niya, maaring yung nanay, maganda pagpapalaki sa bata, sabi niya, limang tinapay yan, 2 isda. Kung sino man na nagugutom, i-share mo. Kaya yung bata ngayon, nung naghahanap si Jesus ng tinapay, ng makakain, i-share niya. Hello? Hindi niya inisip 5,000, kulang 5 lang to eh. 5,000 yung pakakainin. Ano niya, binukas niya yung palad niya, ito po kung anong meron ako, isi-share ko po. Ibinigay niya at ilalagay sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang bagay, maliit man o malaki, ang ibigay natin at ipagkatiwala sa kamay ng Diyos, ito po ay magmumultiply. Amen? Pang-anim, giving is a reflective of God. Reflection of who God is. Ang Diyos ay liwanag, tayo ay salamin. Amen. So we are gems. We do not shine by ourselves. Tayo po, ang gem po ay hindi yan kumikinang ng walang liwanag. Amen? Kikinang lang po ang gem o ang bato kapag po yan ay nasinagan ng araw. Ganon din po tayo, kung wala po ang liwanag ng Diyos sa atin, kailanman ay wala tayong kakayanang magningning. Tayo ay mga bituing walang ningning. Diba? Saan ba galing ang ningning ng bituin? Galing yan sa liwanag ng araw. Hello? No? So we do not shine by ourselves. We only reflect the light of God. People see the light of God through us. Nakikita ng mga tao ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan natin. Therefore, ang salamin or the mirror honors the light. Ulitin ko, the mirror honors the light. Amen. Subukan po natin paglabas natin, no? Naalala ko nung elementary kami, pinalabas kami ng teacher ko, ng science, tapos may dala kaming salamin, tinapat po namin yung salamin sa araw. And then nag-reflect po yung liwanag, nag-bounce siya, which yung salamin ay nagdala din ng liwanag, additional light. Pero saan galing ang liwanag? Originally, it comes from the sun. So ganun din po tayo. We are the mirrors, and the mirrors honor the light. Kaya tayo po, nagre-reflect po yung Diyos ng ating Panginoon, yung character ni Lord, mapagbigay siya, nagre-reflect sa ating buhay, tayo din ay nagbibigay. Maliwanag? Sabi po sa Proverbs 14:31, ang nang-aapi ng mahihirap. Tingnan mo sa katabi mo, mukha ba yung Bella Flores, di ba? Ang nang-aapi ng mahihirap ay hinahamak ng Diyos, hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ng Diyos. So ang Diyos po ay napapapurihan kapag po tayo ay nagbibigay. And only God should be praised because God is the source of everything. Amen. Kaya tayo, pag tayo po ay nakapagbigay at nagpasalamat po sa atin, huwag po natin kakalimutan na sabihin natin sa kanila na sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang pasasalamat. Kasi nakakapagbigay po tayo dahil ang source ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. Naalala ko merong isang parang gumraduate ba yun? Nag-trending din yun sa FB, di ba? Nasabi niya, bakit kailangan sa Diyos ibigay yung papuri? Nabasa niyo ba yun? No? Ha? Sabi niya, ako ang tinrabaho ko, nag-aral ako mabuti. Bakit sa Diyos? Nakalimutan niya na ang hininga niya galing sa Diyos. Amen. Huwag natin tutularan yun. No? Yung walang pagtanaw sa ating Panginoon. Yung parang pag nagsalita, akala mo wala nang katapusan. No? Ang buhay. Tandaan po natin, ang buhay po natin, ang spirito na meron tayo ay galing sa Diyos. Hininga ng Diyos ang meron tayo. Hello. Si Adam, hininga ng Diyos, and that is the Spirit of God. Ruwa.
Pero kapag once na kinuha na ng Diyos ang Espiritu na yan, wala na rin talaga tayong buhay. Kahit may kaluluwa ka pa, yung kaluluwa ba, wala na rin siyang magagawa. Pupunta na lang siya sa destinasyon niya, whether sa impyerno or sa langit. Pero ang nagbibigay po ng buhay sa atin ay Espiritu ng Diyos. The breath of life. Amen? Huwag po tayong makakalimot na iyan ay galing sa Diyos. Kaya lahat ng meron tayo o pakakayanan na gawin natin, makapaggawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, o sa gawain ng Diyos, huwag natin kakalimutan, kanino ibibigay ang papuri? Sa Diyos. Because we are just channels of the blessing that keeps us humble. That keeps us humble. Amen. Kung nakakapaglingkod man po tayo sa outreaches, nakakapagbigay man po tayo sa mga tao, no, nakapag-share tayo ng pagkain, or anything that we share, yung time natin, energy natin, that all comes from the Lord. Amen. Binagaling ka niya sa lahat ng mga sakit mo. Hindi ka nagkaroon ng arthritis. Kahit matakaw sa baboy. 'Di ba? Pero sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang kakain ng pork. Ayun. Hindi lang pork, pati sweets. Yan. Talagang kailangan ko isama yun eh. Okay, sabi sa 2 Corinthians 9:13, sabi mo sa katabi mo, gulay lang. Gulay. Para humaba ang buhay. Tama. Totoo yun eh. So, wala nang preservatives. 2 Corinthians 9:13. Tama ba? Tama. Di ba, Vine? Kain na yan ng gulay. Okay. 2 Corinthians 9:13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kapwa natin, ay nasusunod natin o binobroadcast natin yung magandang balita tungkol kay Kristo na ating pinaniniwalaan, at dahil sa pagtulong natin sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Kaya si Jesus, nung siya ay nag-minister sa mga tao, hindi siya basta nagturo lang ng principle of the Bible. Nagbigay siya. Nagbigay siya ng panahon, nagpakain siya, nagpagaling siya. Hello? Tama ba? Kaya kapag palabigay tayo, napupurihan ang Diyos. Pero, pag madamot ka, napipintasan ang Panginoon. Hello? Kasi hindi naman kailangan talaga pag nagbigay ka malaki. God has given us according to our ability to handle or manage the resources. Amen. Kahit 100 dyan, kung talagang yun na lang ang pera mo, tapos nagbigay 1,000, it's the same yan. Depende kasi yan sa ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Amen. No? So sa pagsamba, sa worship natin, ang major component ay praise. Say praise. Kaya pag nagbibigay ng napapapurihan ng Diyos, and so through your giving. Amen. Giving God is worship. Through your giving or through our giving, God is worship. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ay napapasalamatan ng Diyos. Di ba pagka nagbigay ka, sabihin ng tao, ay salamat sa Diyos. Salamat, papuri sa Diyos. Lulog ka ng langit. Answered prayer. Hello? No? Hindi lang yun basta expression na parang out of the blue. Pero yan ay pasasalamat mula sa puso na talagang yung taong yun pala ay kailangan niya. So remember, worship is not only through singing songs. Amen. No, kahit gaano kaganda po ang ating tinig, pero kung tayo naman po ay madamot, baliwala. Kahit anong taas ng ating kamay during the worship service, pero kung ang ating mga kamay ay sarado sa pagtulong sa ating kapwa, baliwala po ang ating pagsamba. Through giving, also through giving, no, ang ating pagsamba, because God is praised. Say, God is praised. When we give and show kindness.
Napapupurihan po ang Diyos kapag tayo nagbibigay at nagiging mabait tayo sa ating kapwa. Number 7, giving blesses the recipient. Ito, which is the principle yan. What you sow is what you reap. Amen. Kapag nagbigay ka, pagpapalain ka. That is the natural law. Tama? Pag nagtanim ka, may aanihin ka. So, malinaw po yan. No? Hindi po natin yan maipagkakait yung katotohanan na yan. Amen? Na kahit ayaw mong ibalik sa'yo, ibabalik sa'yo ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos nang may utang siya sa atin. Or may utang tayo sa Kanya. Tama ba yun? No? Number 8, giving blesses the giver. Baliktad pala, the recipient is yung binigyan, ano? And ito po yung the giver. God gave you more when you give. Mas lalo kang pagpapalain kapag nagbigay ka. Dahil sa iyo, pinadaan ang blessing, pati ikaw nadadamay sa blessing. Parang Palawan Express, pag nagpadala ka through them, may dagdag. Si Lord, kapag pinadaan sa iyo, huwag mong i-hoard. Amen. Ipinadaan sa iyo yan ni Lord, mas maganda nga dagdagan mo. Amen. Na huwag mong mabawasan. Kasi, kaya pinadaan sa iyo, kasi malaki tiwala sa iyo ng Diyos. Kapag mapagkakatiwalaan ka, dadagdagan pa at dadagdagan sa iyo ng Diyos yan. Pinadadaan sa iyo, lubos ang tiwala sa iyo, kaya lubos ang dagdag, siksik, liglig. Amen. Marami pong bagay na ginagawa ang Diyos, cyclical. Sabihin nyo nga, cyclical. Ibig sabihin ng cyclical, repeated. When you sow, you will reap. You will reap more. Then you will sow more. And when you sow more, you will reap more and more. Amen? Kapag nagtanim ka, aani ka ng marami. At kapag umani ka ng marami, makakapagtanim ka ng mas marami. At kapag nagtanim ka ng mas marami, aani ka pa ng mas katakot-takot na marami. Hello? At gano'n lang, cyclical, repeated yan. So, we enter into the cycle of abundance. But, if we live in selfishness, we enter into the cycle of poverty. No? Kaya yung mahirap na madamot at hindi nagtitiwala sa Diyos, nagiging selfish, kaya mas lalong humihirap. Amen? Kaya, kapag binigyan ka ni Lord at pinadaan sa iyo ang blessing, hindi mo binigay, di ka na ulit pagkakatiwalaan ng Diyos. Malinaw. No? Wala ka na ring marireceive na blessing. Magdadamot ka pa na hindi ka bibigyan ng Diyos. Pag nagdamot ka, hindi ka bibigyan ng Diyos. At pag di ka nabigyan, lalo kang magdadamot. Ang tawag po doon ay self-preservation. You are preserving yourself. Inaan mo na yung, hindi, kulang pa nga to. Sa amin, kulang pa to. Imagine mo yung bata na nagbigay ng 5 tinapay tsaka 3 isda. Pwede niya sabihin, kulang pa nga to eh. Hello? Pero ano binigay ng bata? Diba? Anong nangyari? Nagpakain ng 5,000. Puro lalaki lang yon, hindi pa naisama yung sa bilang yung babae at saka bata. Pero after that, ng pagpapakain, merong 12 basket full. Ibig sabihin, nakapag-take out pa. Malamang yung bata, nakapag-uwi pa sa nanay niya. Hello? Yung 5 tinapay at 2 isda, nag-multiply nakapag-sharon pa siya. Nakapagbalot pa siya. Amen? Kaya biblical nga daw eh. Biblical daw ang alam niyo daw, Pilipino daw ang si Jesus. Pilipino si Jesus. Kasi nagpapabalot. Uy, nagkaroon ng excuse. Diba? Kasi kasi yung mga Pinoy lang naman daw ang kumakain ng isda sa umaga. Di ba si Jesus, anong niluto niya nung nag-resurrect siya? Isda. Sabi niya, tara, kain na tayo. May isda dito, tsaka tinapay. Kaya si Jesus daw Pinoy.
Joke lang yun, ha? Baka sabihin nyo eh. Pero, parehas ng kultura, di ba? Kaya okay lang yung okay lang na magbalot. Pero intayin na nakakain na lahat, ha? Okay? Teka muna. Intayin nakakain na lahat bago magbalot, ha? Okay ba? Mayroon pang hindi nakakakain, nagbalot na. O, iba yun. Ang tawag nga doon, self-preservation. No? So, pag nagkaroon tayo ng self-preservation, mababaon kasi ayaw nating magbigay. Tumataas ngayon ang level of poverty at nalulubog na sa cycle of poverty. Unlike pag giver ka, sabi nyo, giver. Pag giver ka, you are entering into a cycle of abundance. Giving sets a blessing machinery in motion. Ang pagbibigay ay sineset niya ang pagpapala na parang makina na kumikilos yan sa buhay mo. Parang pabrika ng pagpapala. Pag nag-press ka, pag nagbigay ka, may lalabas. Minsan, matagal lumabas pero lalabas ang produkto ng pagpapala. Amen? Kaya kung may tinanim ka na, hindi mo pa natatanggap ngayon, no? Eventually, matatanggap mo yan. Amen? Dahil ang Diyos natin, ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, God won't forget the good things we have done and giving or kindness we have shown. Kailanman hindi makakalimot ang Diyos sa anumang bagay na ginawa nating mabuti at pagbibigay natin. He is not unjust to forget all the good things. Makatarungan ng Diyos, sabi sa Hebrews 6:10. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon, ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. So we cannot outgive God. Say, we cannot outgive God. He doesn't want na may utang siya sa atin. When we give to God or others, we will never go bankrupt. Hindi tayo mababankrupt kapag tayo'y mapagbigay. Amen? When we give to God or others, we will never go bankrupt. Di siya papayag na may utang siya sa atin. Pag nagbigay ka, ibabalik niya yan ng sobra-sobra. At pang-siyam, giving pleases God. Say, giving pleases God. It opens the door to followership. Sa Matthew 19:21, sumagot si Jesus, kung nais mo maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka. Ito matindi yung utos ng Panginoon, ni Jesus. At ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pero kung babasahin po natin ang context nito, ito kasing mayaman, sabi niya, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Mayaman siya eh. Sabi niya, Lord, gusto ko sumunod sa'yo. This is just a testing. Kaya sinabi ni Jesus, sige, gusto mong sumunod? Umuwi ka, balikan mo lahat ng properties mo, ibenta mo, at ipamigay mo sa mga mahihirap. Because Jesus knows His heart. Kung gusto mong sumunod, dapat yung lahat, yung puso mo ay detached sa anumang material, sa pera. It doesn't mean na lahat tayo gagawin natin yan. Pwedeng mayaman ka, pero yung puso mo hindi siya naka-attach sa pera. Hindi siya naka-attach sa material. Kasi ang puso po natin, delikado yan. No? Kapag ang puso natin ay nakadepende sa pera, nakadepende sa material, mahihirapan din po tayong maglingkod sa kapwa natin. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Yung heart is selfish. It is deceitful. Kaya ngayon, sinabi ng Diyos sa mayaman, sige, uwi ka, ibenta mo ang ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahirap. Anong response ng mayaman? Nalungkot. Nalungkot siya at umuwi. Bakit? Gustong sumunod pero hindi kayang isurrender. Hello. Gusto kasama ang Diyos. Kung gusto natin, kasama natin ang Diyos, dapat mayaman tayo sa kawang gawa.
Amen? Meron tayong mga ginagawang kawang-gawa na hindi alam ng ibang tao. Hindi rin natin yan binobroadcast. Tama? Sabi ng Biblia, wag nang ipaalam ang ginawa ni kaliwa kay kanan. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Lahat ng mabubuting bagay at pagtulong natin sa kapwa ay alam ng Diyos. Amen. Ngayon, mabobroadcast na lang yan, magmamanifest na lang yan dahil pinagpala ka ng Diyos. Dahil mayaman ka sa gawa. Amen. Imposibleng hindi ka pagpalain ng Panginoon, so magmamanifest ngayon. Kaya nagiging example din when it comes to giving. Kasama sa pagsunod sa Diyos ang pagbibigay. Sabihin mo sa kapwa mo, sa katabi mo, kasama sa pagsunod sa Diyos ang pagbibigay. Tanong, ano ang more powerful? Ang suntok ba ni Pacquiao? Ang suntok o yung kayang manuntok o yung mapagbigay? Na? Mas powerful yung mapagbigay because people are naturally selfish. Selfishness has the power to distort the natural law. Yung mga taong makasarili, kaya niyang i-distort. Kaya niyang i-twist yung batas. Kaya nga tayo maraming batas na nagagawa na hindi naman, tawag dito, hindi siya beneficial sa lahat. Just for a certain group of people. Aminin man natin at hindi, at masakit man yan tanggapin. May mga batas tayo na hindi talaga beneficial sa mahihirap. Kaya nga nagre-raise up tayo ng mga leaders hoping na meron tayong mga maipadala sa House of Representatives na gagawa ng batas, hindi lang pang sarili, kundi para sa lahat ng tao. Lalo na sa mga nangangailangan. Amen. Kasi pag ang selfishness naging normal, the lover of self, nadidistort yung batas. Ano sabi sa Genesis chapter 6, verse 5, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. No? We need to resist the gravity of selfishness. Sabi niyo, resist. Resist the gravity of selfishness. Yung hatak ng pagiging makasarili. Giving is powerful because instead of falling into the full force of the gravity of selfishness, nag-e-elevate po tayo, nagle-level up tayo sa giving. Hindi tayo hinihila ng poverty. Pag hinila tayo ng gravity of selfishness, hihilahin din tayo ng gravity of poverty. Pero tayo, mag-elevate pa tayo, magle-level up tayo. Amen. Kaya the more tayo nagbibigay, nalalabanan po natin yung selfishness. Hello? The more na nagbibigay tayo ng panahon, nagbibigay tayo ng ating mga energy, nagbibigay tayo ng ating talent, nagbibigay tayo ng ating wealth, ng ating kung anong meron tayo, nabibreak po natin o nalalabanan po natin yung gravity of selfishness. Nabibreak po natin yung cycle of poverty at nag-e-exit tayo sa cycle of poverty. Amen? Kaya sa wilderness, pinadaan dapat 11 days lang yun. Labas na sila going to the promised land. Kaya lang meron kasing selfishness ang mga Israelites. Kaya it took 40 years for them na maglakbay doon sa wilderness kasi merong cycle of poverty sa buhay nila, which is gustong tanggalin ng Diyos sa buhay nila. Kasi pagkakatiwalaan sila ng promised land. Hello? No? Hindi pwede na nasa promised land ka, pero idol worshiper ka. Kaya di ba dun sa wilderness, nag-worship sila ng mga idols. Inilabas nila yung mga gold nila, pero ginawa nilang baka para sambahin. Instead na
sambahin at pasalamatan ng Diyos. Yun ang maaaring mangyari sa atin. Kaya minsan nasa wilderness tayo, tumatagal tayo sa wilderness. Kasi ang sinasamba ay pera. Ang sinasamba ay material. Ang inaasahan ay tao, hindi sa Diyos. Sino nagpalaya sa atin? Sino nagpatawad sa atin? Sinong nagligtas sa atin? Minsan sarili nating mga trabaho o anak. Binigyan ng anak, nagpray ng anak, binigyan ng anak, ginawan dahilan ng anak para hindi makapaglingkod sa Diyos. Nagpray ng trabaho, binigyan ng trabaho, naging dahilan ng trabaho para hindi na mag-involve sa ministry o gawin ang vision ng Lord, ang plano ng Diyos. Kaya ngayon, yung mismong ibinigay sa atin ng Panginoon, ginagawa nating idol. Tumatagal tayo sa wilderness. Dahil pagpasok natin sa promised land, ang Diyos natin. Malinaw ba? Dapat nandun tayo sa level na natatanggihan na natin ang ating sarili at na uuna natin ang pangangailangan. Kinoconsider natin ang pagkailangan ng iba. Amen? No? Kaya kapag may trabaho ka na, o kahit may estudyante pa lang, tinuturuan na natin na maging selfless. Amen? No? Kaya nga, bakit ba sinasabi, huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka muna mag-girlfriend, lalo ka na, nagliligaw ka, samantalang humingi ka pa ng baon. Tapos makikipag-date ka, hihingi ka ng baon sa nanay at tatay mo. Tawag doon selfish. Pero hindi ko kinokondemn naman. Pero di ba, tignan nyo naman, kanino naman humihingi ng baon, di sa nanay at tatay pa. Nakakahiya. Tama. Instead na i-consider mo lang, naku, mag-iipon ako, hindi ko iniipon pang date. Iniipon ko pambigas para naman maibigay ka sa nanay ko. Hello? Ano kaya, nagti-3-in-1 ka na lang kaysa sa mag-Starbucks ka kasi ibibigay mo lang sa nanay mo pambili ng bigas at isda. Amen? O yung mga taong nagtitinda ng basahan, imbis na sa SM ka bibili ng basahan, bibili ka sa mga batang nagtitinda kasi gusto mong matulungan. Tama ba? No? Pero kung sobra-sobra ka naman, may pambili ka ng Starbucks, okay lang. Pero siguraduhin mo na pag uwi mo, may bigas. Baka mamaya, nag-i-Starbucks, pag uwi, ba't walang ulam? Walang bigas. Ay, nako. No? Maganda, pag uwi mo, may dala ka ng bigas. May dala ka ng ulam. Amen ba? Mga kabataan, yugyugin mo yung kabataan ng katabi mo. No? Pakape-kape ka dyan sa labas. Pakape-kape ka pa dyan, patambay-tambay ka, tapos pag uwi mo, maghahanap ka ng bigas, ng isda, ng ulam. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganon. Reflection tayo ng image ni Lord. Amen? We become selfless. In a small way. It takes strength and power to deny selfishness, amen, and give to others. Kaya nga ang pagbibigay ay parte ng papuri at pagsamba. Walang totoong worship sa Diyos kung empty-handed. Ulitin ko, walang tunay na pagsamba kung empty-handed. Giving is a triumph of the divine. Ang pagbibigay ay tagumpay ng ating Panginoon. Every time you give, the Spirit of God overcomes. But every time we become selfish, our dark side prevails, the selfish side. That's why every time we support in the ministry of God, victory, triumphant praise is raised unto God. Kapag hindi nakapagbibigay ang isang tao, hindi lang nagdadala ng lungkot, kundi nagpapakita ng pagkatalo, natatalo ang udyok sa pagiging makasarili, natatalo ang udyok ni Satanas. Ang taong palabigay ay nagde-deposit sa langit. Amen? Hallelujah. Ano po sabi sa Matthew 6:19-21, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan
para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto, walang kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Amen. No, kaya sabi tayo, pagka nagbibigay tayo sa mahirap, tumutulong tayo sa ministry, tayo po ay nag-iimpok sa langit. Kaya nga sabi, sino man ang tumutulong sa mga mahirap na hindi kayang magbalik, nag-iimpok sa Diyos. At ang Diyos ang magbabalik. Amen. No? Kaya masarap din tumulong sa mga taong nangangailangan na hindi nila kayang magbalik dahil ang Diyos ay ang magbabalik. Ang tatanaw niyan sa'yo, nakikita niya yung puso mo. Amen. Proverbs 11:2, those who give freely gain even more, and others hold back what they owe, becoming even poorer. Yung mga nagbibigay, mas lalo siyang nagkakaroon, at yung mga nag-hold back, lalong nagiging mahirap. Amen. At gusto ko din to Proverbs 23 verse 6, in-include ko po, tignan niyo po. Sabi dyan, don't accept an invitation to eat a selfish person's food no matter how good it is. People like that take note of how much you eat. Delikado din naman, no? Yung mga nagbibigay pero nagkakalculate. At tara, kain tayo dito. Libre kita. Pero actually, in his mind, lakas naman kumain ito. Hindi totoong nagbibigay yun. Kapag nagbigay ka, huwag ka na mag-calculate. No, may ano yun may calculator sa isip. Ang lalakas kumain. Naku, ang mahal pa naman ng bigas. Magkano na yung ilang soft drinks na nainom nila. Hello, kaya sabi mag-ingat tayo sa mga nag-i-invite. No? Na mga tao na nagpapakain. Dahil nagko-calculate. Sabi niya, take all you want, but they don't mean it. Each bite will come back up, and all your kind words will be wasted. Amen? Hallelujah. Sino na babago ng takbo ng isip, takbo ng puso? Amen. Ang Diyos natin ay mapagbigay. Ngayon, paano tayo mag-empower sa pagbibigay at paano tayo susunod, no? Para mapapurihan ng Diyos? Maging mabuti tayo sa iba. Number 1, need and want less. Need less, want less. Sabihin mo, need less, want less. Bawasan ang kapritsyo. Bawasan ang mga kagustuhan. Amen? Kaya nga tayo, meron tayong tinatawag na 20, tama ba? 20-20 at 20, 10-20, 70. 10-20-70 principle. Pero pwede rin 20-20-60 principle. 10% sa tithes, 20 savings, 70 yung budget. No? So doon ka lang gagalaw sa means mo. Huwag kang i-exceed. At huwag mong bibilangin ang itlog hanggat hindi pa na pipisa. Tama? Diba? Hindi, sige, pautangin mo ako. Kasi next month, sasweldo na ako. Wala pa nga eh. Kaso nagka-problema yung kumpanya. Oh. Ay di nagkautang ka ngayon, nabaon ka. Kaya huwag mo munang bibilangin ang sisiw. Yun, habang hindi pa napipisa ang itlog. Magtiis-tiis ka muna ngayon. Ngayon lang naman yan. No, ngayon lang yan. Sabi, when our hearts are filled with so much needs and wants, space to giving others becomes smaller and smaller. Pag ang dami nating gusto, ang dami nating sabi ko nga nung araw, wala naman yung wala namang internet. Pag naglalaro kami, doon sa kanal, yung bola, di ba? Yung agawang base. Ngayon talagang ang dami ng kailangan. Di ba? Hello, kailangan pa, may tablet ang mga bata, may cellphone pa. Hello? Ang dami na nating mga maintenance ngayon. Na minsan yun din ang nagiging dahilan kung bakit tayo hindi nagiging healthy. No? So para lumaki ang puwang sa pagbibigay, paliitin ang space sa mga makasariling pagnanasa.
And it takes reflection to become a giver. Ano Ecclesiastes chapter 5 verse 10? Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Kaya sinabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Amen. Kasi pag maibigin ka sa pera, wala kang appreciation, hindi ka matututong magpasalamat. Kasi bakit? Parang ang tingin mo laging kulang. Dahil pag nakahawa ka na ng pera, isipin, bibili akong cellphone. Bibili ako nito. No? Yung paghalimbawa, ayan, malapit na naman ang mga bonus. Iisip na naman, anong bibili natin sa bonus? Diba? Sino kaya ano kayang maibibigay ko? Ano maitutulong ko sa nanay ko? Ano maitutulong ko sa kapwa ko? Ano maitutulong sa outreach? No? If you love money, kahit gaano kapakalaking dumating sa'yo, kulang pa rin yan. Katulad na halimbawa, may ayuda ka. Sabihin mo, kulang pa yan eh. Diba? Dapat ganito, wow, may ayuda ako. Praise God. Hallelujah. Hindi yung ayuda, grabe, 1,000 lang buti nga may 1,000 eh. Tama? Dati naman, wala naman, imagine mo, hindi mo pinaghirapan yan, pero may nagka 1,000 ka. Be thankful. Sabihin mo sa katabi, be thankful. Salamat ka sa ibinigay sa'yo. Amen. Halimbawa, nangungutang ka, pautang ng 10,000. Kapatid, wala akong 10,000, pero meron ako 1,000. Binigay, sa'yo na yan. Grabe, ang damot naman ito. 1,000 lang, 10,000 hiniram ko. Magpasalamat ka na sa 1,000. Tama, it matters of the heart. Amen? Ano mas masarap pakinggan, di ba? Yung maraming dinadaing, daing-daing. O, alam mo yung mga daing ng daing, lalong nawawalan. Pero yung mapagpasalamat, may dumadating. Anong gusto mo, daing o dating? o datong. Pag may daing, walang datong. Pag may dating, may datong. Walang umaasenso sa paladaing, lalong nawawalan kasi ayaw mahingian, ayaw gusto lagi kakaawaan para hindi ka obvious na na marami kang pera. Kaya daing ng daing. Remember, yung mga daing ng daing, lalong naghihirap kasi there is power in confession. Nalala ko si Pauline Lag na, sabi niya, bakit ganun, Pastora? Inuutangan nila ako palagi. Akala nila marami akong pera. Paano hindi ka naman kasi dumadaing? Kaya ang akala nila marami kang pera. Na kahit wala kang pera, nagbibigay ka pa. Kaya tuloy, paboritong utangan. No? Kasi hindi pala daing pero masarap kasama yung hindi dumadaing. Amen? No? Ano sabi sa Numbers 14:28? Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Pag sinabi mong walang pera, wala talagang pera. Sinabi mo walang pera Tama. Ang hirap-hirap ng buhay. Wala tayong pambayad. Wala talagang dadating na pambayad. Pero sa totoo lang, meron naman yan. Tama yung mga bata Mami, pahinga akong pera. Wala kayong pera. Hingi ka ng hingi. Walang pera, pero may 10 piso yan sa bulsa. Anong tawag mo sa 10 piso? Pera. Pero narinig ng pera, wala daw ako, tatakbo yun. Hindi mo na-recognize Lagi na sabihin, paparating. Yan. Sabihin mo, paparating. Papayaman. No? Kaya kapag sinabi mong wala, mawawalan ka talaga. Pero pag sinabi mong meron, magkakaroon. Kasi mga attitude ng mga Israelites sa wilderness, instead na maging thankful, nagmurmur, hinanap ang wala. Imbis na magpasalamat kung ano ang meron. Kaya kung anong meron, anong gagawin? Magpasalamat. Amen. Number 2, learn contentment. 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. You see, malinaw sinabi ng Biblia na wala tayong dinala dito sa mundo, wala ditong ipinanganak na merong kutsara, meron ng diaper.
Lahat tayo dumating dito ng hubad, kaya mamamatay at babalik sa lupa ng hubad. Kaya kung anong meron tayo, nakaka-amaze din si Lord eh. Imagine mo, may bahay ka na, samantalang nung pinanganak ka, wala ka namang bahay. Nung ipinanganak ka, wala ka namang kotse, pero ngayon may kotse ka na. Hello, God is so amazing how He provides. Hindi mo ba pwedeng pagpasalamatan sa Diyos yan? Kita mo ngayon, nakabestida ka. Samantalong nung pinanganak ka, hindi ka naman nakabestida. Hindi ba dapat ipagpasalamat yan? Nakasalamin ka pa ngayon. O, di ba? Transition pa yan. Anong sabi sa verse 8? If we have food, clothing, we will be content with that. Alam mo, minsan naglalakad-lakad ako. Sabi ko, ano nga ba talaga pangangailangan ng tao? Sabi ko, bakit parang laging hirap na hirap ang mga tao? Laging daing ng daing. Samantalang ang kailangan lang naman talaga namin pagkain. Hello? Kailangan lang naman namin damit. Ang hirap naman maglakad sa mundong ibabaw ng walang saplot, di ba? Pero yun yung mga actually basic needs natin eh. Pero bakit kulang pa rin? Sabi ko, bakit kaya parang kulang pa din? Kahit nag-increase na yung sweldo, bakit kulang pa rin? Ang sabi ng Biblia, be content. Food and clothing. Those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires. Kasi bakit? Alam mo yung may cellphone ka na, Vivo, lumabas ang iPhone. Ay, okay lang yan. Okay lang, basta bayaran mo Lumabas ang iPhone 15, basta makaya mo di ba? Kaya lang, imagine mo, meron ka ng Vivo, hindi, nasira naman po kasi. Nasira naman ata at nawala. Pero yung alam mo yung meron ka existing na Tama? Tapos lumabas ang iPhone 15, gusto mo iPhone 15 samantalang may cellphone ka naman. Hindi mo nga kayang i-operate kasi high-tech Ang alam mo lang yung text-text lang tsaka messenger pero yung ibang yung feature hindi mo na alam, basta at least naka-iPhone 15 ako. Pero 90,000. Kasi bakit? Nag-i-increase yung appetite natin. Tama. Pero okay lang yan. Okay lang yan. I love you with the love of the Lord. And ang sinasabi ko dito, yung meron ka na, gusto mo pa, na kahit magkanda, lubog-lubog sa utang. Mahal niyo pa ba ako? Tuloy ko pa ba? Sabi sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Yung ang pera ang hinahabol, habol ng pera, nagkaroon na, yung rat race na tinatawag. Ngayon, nawala na sa ministry, kakahabol ng pera. Hindi naging tapat sa tithes. Naghabol ng bayarin kasi nag-increase ang appetite. Kaya yung love of money, money is not evil. The love of money is the root of all evil. Great gain, sabi, ang godliness and contentment. Say contentment. Ano yung sinasabing great gain na ni Pablo? You have peace. Amen. Kahit na hindi ka kasing milyonaryo ni Henry C. Tama ba, Henry Tan? Kahit di ka ganun kayaman, pero may great gain ka. Bakit? Kasi may peace ka. May joy. Kahit simple lang ang pagkain mo sa hapag, hindi samgyup. Meron kang daing na merong itlog na maalat, na may kamati sibuyas. Dati nang kinakain namin, meron talong, nilagang okra. Alam mo yung masaya ka. Hello? Ngayon yung mga bata, pagka hinandaan ng pagkain, sabi niya, ay, ayoko niyan. Gusto ka hotdog. Wala bang spam?
Sabi ko, tumigil ka dyan, DJ Sabi ko, ay si Steph. Booking ko lang si Steph. Ayaw niya kumain, ayaw niya kainin yung pagkain. Sabi ko, hindi mo kakainin yan. Binuksan ko yung cellphone ko. Hinanap ko yung mga taga-African. Sabi ko, nakikita mo to? Nakikita mo tong mga batang to? Walang kinakain. Ayaw niyang tignan. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, kakainin mo yan? Hindi. Sabi ko, kakainin ko po. Kasi minsan nakakalimutan talaga natin magpasalamat. Pero alam niyo ba, marami ang hindi kumakain? I-compare natin sa meron tayong sa lamesa natin. Kaya minsan dapat mga kabataan, ginugutom eh. No? Minsan kaya gawin natin, mag-hunger strike. Kakain ka ng gulay, hindi. Pag di mo kinain yan, wala kang kakainin ngayon. Mukhang gagawin ni Chester yan. Amen? So, great gain yung nasasatisfy ka, hindi ka naiinggit sa iba, walang inggit sa katawan. Hello, great gain yung may natutulungan ka. Yun yung great gain, hindi yun yung napakadami mong milyones, bilyones sa bangko. Yung great gain, may peace, may joy, may satisfaction, may natutulungan kang tao. Anong sabi sa Proverbs 28:27? Whoever gives to the poor will lack nothing. But those who close their eyes to poverty will be cursed. Amen. So to the giver, the Lord will gonna give you reward and contentment. So you lack nothing. Ang taong marunong makontento, daig niya pa ang mayaman. Ang totoong mahirap, yung maraming pero panay ang reklamo. At gusto pa ng mas marami, greediness na yan. Kahit tapakan ng iba, kahit nakawan ng iba, marami yan sa mga politiko, negosyante, pero hindi naman lahat. Pero may ganyang nag-i-exist sa lipunan natin. May spirit of poverty and spirit of misery. Kaya merong mayayaman na pero may spirit of poverty. Pwede. Kasi bakit? Yung parang meron ka na, gusto mo pa, parang mauubusan ka, makukulangan ka palagi. May spirit of poverty yan. Walang kasiyahan, parang walang dead end sa buhay. Anong sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 12:13-14? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. And it is our duty to fear God and follow His commands. Amen? Let us choose to please God. Because the Spirit of God enrich us. He will fill us with the spirit of contentment, thankfulness, and gratefulness. Number 3, produce more. Say, produce more. Amen. Ano sabi sa Ephesians 4:28? Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Itinuro sa atin, maghanap buhay, huwag maging tamad. Sabihin mo sa katabi mo, maghanap buhay tayo. Marami sa atin kasi legal ang pagiging tamad. Dito lang sa sa Pilipinas, yung legal ang pagiging tamad, no? Yung maghapon nakatambay, maghapon na nakahiga, nanonood ng TV. Tapos pagkatapos ng panahon na ng kainan nandoon, nagde-demand pa ng ulam. Hindi lang 'yun, nagbibisyo pa. 'Di ba? Kaya yung gusto natin, yung ambisyon natin yumaman para marami tayong matulungan. The pleasure in becoming wealthy is in giving and in helping others. Alam niyo ba na masarap ipakisama? Masarap ipakisama sa kapwa ang pagbibigay. The more na nagbibigay ka, the more na napapakisamahan mo ang kapwa mo. Kapag nagbigay si Lord ng surplus, meron kang assignment. Ulitin ko, kapag nagbigay si Lord ng sobra-sobra sa buhay mo, ibig sabihin, binibigyan ka niya ng assignment na magbigay. Because God is a God of proportion. Alangaman, bigyan ka ng napakarami ni Lord. Aanin mo yung napakarami, pero hindi mo naman siya i-share at ibibigay. Binibigyan ka niya ng sobra para hindi sarilinin, kundi para itulong sa iba. You know, hoarding is lack of faith.
Katulad ng mga Israelites, nag-hoard sila ng mana. Ginisip nila yung bukas sa makalawa, kinuha na nila. Ayun, nabanis. Now, ano sabi sa Luke 12:48, when someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Amen. Kaya kapag ka nag-desire ka na ikaw ay mag-increase, ibig sabihin, mag-increase sa wealth, ibig sabihin nagde-desire ka na mag-increase ka sa giving. The blessing that we receive from the Lord is a form of responsibility. It is God's trust. Trust fund niya. Sabi niyo, trust fund. Trust fund ni Lord sa atin. Mataas ang expectation ng Diyos sa mga binibigyan niya ng sobra. Amen? Hindi lang para sa sarili natin, kundi itulong natin. Panglima, be acquainted with suffering for the unmet needs. Amen. Makisalamuha tayo sa mga nangangailangan. Hallelujah. Praise God. Nagpupuri ako sa Panginoon kasi sa outreaches natin, talagang na-expose din ng ating mga leaders. And they are being exposed to the needs of other people. Amen? Materially, mas nare-realize na, ay, meron palang lugar na nangangailangan ng pamilyang ganito, nangangailangan ng unang-una salvation, nangangailangan ng kalinga, ng tahanan, ng pagkain. Amen? Kaya konting tipid, sabihin mo sa katabi mo, konting tipid ay malaking tulong para sa iba. Pero ang laging nakakasalamuha sa mga social climber, nagiging manhid sa pangangailangan ng iba. When we associate with people who are spending too much, we tend to go sa mga luho nila and we work harder para makasabay sa kanila. Amen. Kaya imulat po natin sa mga anak natin na meron ding mga taong nangangailangan. Kaya alam niyo, maganda sa mga bata, pag nag-birthday sila, expose niyo sila sa mga orphanage. Para makita ng mga anak natin na mapalad ka, anak. Meron kang damit, meron kang pagkain. Pero itong mga batang ito, wala itong magulang nandito sa orphanage. Walang dumadalaw sa kanila. Ang pagkain nila, rasyon. Kaya maganda po na nai-expose natin. Kahit sa ministry, dali natin sila sa mga mission na ang mga bata po ay nangangailangan. Hello? Pero kapag ang bata natin, ang anak natin, lagi sa mall, na-expose sa materialism. Hello? Tayo po ay pumupunta sa mga liblib na lugar, sa mga nangangailangan na lugar, upang mag-minister sa mga bata. Para magkaroon sila ng puso, para tumulong sa nangangailangan. Katulad ni Jesus, nakasalamuha sa mga tao. Nakisama sa mga mahihina, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan. Kaya si Jesus naging mapagtanggap, mapagpatawad kasi nakasilamuha siya sa mga makasalanan, naging forgiving siya. No? Doon sa mahihina, kaya naging mapagtanggap. Nakasalamuha sa mga may sakit, kaya nagpapagaling. Sa nangangailangan, kaya naging mapagbigay. Dahil naranasan niyang makisalamuha sa mga taong mahihirap, nangangailangan at nagsasuffer. Kaya yung mga yumayaman, dapat marunong tayong lumingon. Kaya ngayon, yung mga kinakapos ay mas nauunawaan natin pag tayo ay marunong makihalubilo sa mga nahihirapan at nangangailangan. Naalala ko po si Pastor Marlon. Si Pastor Marlon po isang mukha lang talagang mukha lang talagang masamang tao. Kasi dahil nga naging addict. Pero nung na-born again po, grabe yung puso nun. Kahit po isusubo ay kakainin niya na lang, ibibigay niya pa sa mga young people. Sabi ko, grabe tong taong to. Tapos yung kahit na yun na lang yung pera niya, ibibigay niya pa. Alam niyo po kung katwiran niya? Sabi niya, kasi naranasan ko ang mawalan. Alam ko ang pakiramdam. No? When we acquaint with those who suffer and those who are weak, we are molded. Our hearts becomes more willing to help. Pag expose tayo sa nangangailangan, natututo tayong maging mapagbigay at matulungin. Ano sabi sa Genesis 1:27? We are created in His image. Ibig sabihin, may bright side ka.
May bahagi ang Diyos sa puso natin na kaya nating maging matulungin at mapagbigay. Sabihin mo sa katabi mo, matulungin ka at mapagbigay. Number 6, know yourself. Understand yourself in God's economy. Sabihin nyo nga, God's economy. Tayo ay hindi nakadepende sa ekonomiya ng Pilipinas, ekonomiya ng US, ekonomiya ng Canada, ekonomiya ng Singapore. Tayo ay nakadepende sa ekonomiya ng Kingdom of God. Amen. Kaya tayo ay recipient ng kabutihan at biyaya ng Diyos. Therefore, maging tayo din ay channel ng kabutihan, kabaitan at biyaya ng Panginoon. Hindi tayo ang totoong hero dahil tumanggap lang din tayo ng tinatanggap natin mula sa Diyos. Hello? Amen ba? Anong sabi sa Job chapter 1:21? The Lord gave, the Lord take away. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang babawi. Kaya wag mong masyadong kapitan, wag kang kumapit ng maigpit dyan. No? Dahil pag kinuha na ni Lord, wala kang magagawa. Kaya sa lahat ng success mo, sabihin mo sa katabi mo, sa lahat ng success mo, sige, pandilatan mo ng mata, sa lahat ng success mo, huwag kang makakalimot. Huwag kalimutan na recipient ka ng pagtulong ng Diyos. Noon mahirap ka, ngayon nanalangin ka, pagpalain ka ni Lord, o ngayon pinagpala ka na ng Lord, huwag kang makakalimot. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. Huwag natin kakalimutan kung saan tayo nang galing. Amen. Kaya may trabaho ka ngayon, recipient ka ng favor ni Lord. Kaya may bahay ka ngayon, recipient ka ng goodness ni Lord. Kaya malago ang negosyo mo, recipient ka ng protection ni Lord. Amen. At asipang pagtanaw at pag-alala na ikaw ay recipient lang ng God's goodness, maging matulungin ka at mapagbigay sa iba at tapat na sumusunod sa utos niya. Amen. Alam mo, sabi sa yung, may element of time, sabi niyo element of time. Binanggit po yan sa Ecclesiastes 9:11. Chance happen to all. Katulad ng pandemic, walang na-excuse dyan. Mayaman, mahirap. Tama? Lahat apektado. Sino magsasabi nun? Chance happen to all. Kaya talaga tayo hindi pwede magmalaki sa Diyos. Because chance happen to all. So, ibig sabihin, hindi lahat ng magaling nananalo. Kaya dapat lalo kang maging humble. And less selfish at umasa ka sa pagpapala ng Diyos. Kasi kaya ka na-promote at successful ka, hindi dahil magaling ka. Dahil inalaw ni Lord na nandiyan ka. Time and chance happen to all. Amen? Remember, everything good that you have came and comes from God. Ecclesiastes 5:19, it is a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy it. To enjoy your work and accept your lot in life, this is indeed, gift from God. Si Solomon, na pinakamayaman, pinakamatalino, pero in-acknowledge na lahat ng kayamanan ay galing kanino? Kaloob ng Diyos. Take note, it is a gift from God, kaya walang dahilan para magmataas. Amen. So, kailangan realistic tayo. Humble attitude, grateful heart, it empowers our giving. Pagka mababa ang loob mo, mapagpasalamat ka, alam mo kung paano magbalik. Amen. Kahit sa maliit na bagay na lang to, magawa ko man lang. Amen. Madami tayong pwedeng tanawan ng utang na loob. Walang taong nag-i-exist sa lupa, sa mundo, na walang kinauutangan ng loob. Magulang. Utang na loob natin sa magulang natin ang ating buhay. Hindi natin pwede sabihin, hindi ko namang ginusto kaso ginusto ni Lord na doon ka ipanganak. Be thankful. Hindi ka lalaki ng ganyan kung di ka inalagaan. Can I hear an amen? At wala dito
sa building na to na walang magulang, lahat meron. Kaya meron tayong dahilan para tumanaw ng utang na loob. Paano yan? Yung tatay ko tsaka nanay ko patay na, di gawin mo sa auntie mo. Gawin mo sa tsuhin mo. Basta ma-express mo ang iyong pagtanaw ng utang na loob kasi ikaw yan. Hello? Ang makadiyos na tao, ang reaksyon niya sa kahirapan ay, na nasa paligid niya ay pagtulong at pagbibigay. Amen? So, ano pa, mga teacher nyo, pagpasalamatan nyo ha? Amen ba? Kahit yan ay naging malupit. Magpasalamat ka dahil stricto siya. Kung hindi, hindi ka gagaling ng ganyan. Amen? So, ang pagbibigay po ay hindi lang para sa mga mayayaman, kundi para din sa mga mahihirap. Kasi baka sabihin mo, mahirap lang ako, di naman ako kasing yaman ni Ninang Lily, ni Mother Lily. Alam nyo, meron sa Bible yung poor widow. Nagbigay, out of poverty, she gave all. Kaya kinonsider ni Jesus na siya yung biggest donor. Hindi yung laki ng ibinigay, kundi sa laki ng natira. Ang dami nagbigay ng mga bills mga 1,000, di ba? Ang lalaki. Pero siya, ang binigay niya barya. Pero doon napatayo si Jesus. Sabi niya, grabe, itong pinakamalaking binigay Ito ang biggest donor of all. Bakit? Kasi yung kahuli-hulihan niya, binigay niya pa. Ang tinitingnan ni Lord yung natira, hindi yung binigay. Amen? And we can give from our own neediness. Ang kahit nangangailangan tayo, pwede tayong magbigay. Katulad ng Macedonian church, mahirap na church, pero nakapagbigay out of their luck. Amen? Anong sabi sa 2 Corinthians 8:2? Sabi ni Paul, sa kabila ng kahirapan sila ay naging mapagbigay. Tingin ko sa kanila, sila ang pinakamayaman dahil sila ay nagbigay lagpas pa sa kanilang kakayanan. Giving is not for the rich to do. Giving is not also to the poor, but also to the hardworking. Nagbibigay tayo hindi lang sa mahihirap, kundi sa mga masisipag din. Hallelujah. Give to the deserving, those who are hard workers. I-reward natin, hindi lang yung mga mahihirap, hindi lang yung mga kinautangan natin ng loob. Reward good labor. May policy si Lord, hindi pwedeng magbigay sa tamad. Diba? Sabi, sa parable of the good steward, in-emphasize niya ni Lord John. No? Sabi niya sa Matthew 25:23, the master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Kinocompensate ng Diyos ang mga masisipag, ang mga hard workers. Gagantimpalaan ang mga masisipag. Pero yung tamad, nagbibisyo, hingi ng hingi, di dapat yan bigyan. Hello, sabihin mo. Hello. Pag di productive ang isang tao, sayang ang ibinibigay sa kanila. Imagine mo yung binigyan ng ayuda, tapos pinambili ng alak, saka yosi. Ano kaya isinagal? Ano kaya idiniretso sa mall? Nagparty? Nalala ko po, kasi kami mga pastor, meron din kami ayuda. No? Nagkaroon ng pledge. Dahil nangangailangan nga yung isang kapatid natin doon sa Ilocos, di ba? Lord. Nung tinext na ako sabi ko, may ayuda. Yan. Punta ka sa Walter Mart. Hila ako doon. Bahala kayo. Pero, doon na ako sa pinaka-last. Hapon na, para wala kang nakakilala sa akin. Pero pumila din ako. Pero sabi ko, Lord, ang galing mo, nag-provide ka para sa pledge. Amen ba? Binibless tayo, hindi lang nag-ayuda, tapos binili mo ng yosi, pinangsugal mo, pinambisyo mo. Tayo binibless para maging blessing sa iba. Amen. No, hindi yung magastos, mabisyo, mareklamo pa. Hallelujah. Ano sabi sa Matthew 25:26? But the master replied, you wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank?
At sabi doon, from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Kaya wala pong nilalang na walang-wala. May lakas ka. Amen. Kung may 300 ka, pwede mong simulan yan sa negosyo. Kung may 1,000 ka, meron kang lakas, meron kang talino, doon ka magsimula. Kaya nga si Moses tinanong ni Lord, anong meron ka sa kamay mo? Yan ang gamitin mo to start. Hello. Pero yung tamad, sasabihin, wala po ako eh. Walang taong wala. Amen. Kaya kapag tamad, konti na lang babawiin pa. Kaya yung tamad, yung wala na, lalong nawawalan, lalong nababaon. Kaya lalong utang ng utang. Amen. Number 6. Parang galit na kayo sa akin, oh. Last. Be faithful and obedient to God. Malakay 3:8. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sagot. Matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Anong sagot? Hindi. With exclamation point. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sabi ng tao, sa mga ikasampung bahagi at mga handog, tithes and offering. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Kanino nag-expect ang Diyos ng faithfulness and obedience? Hindi sa mga unbeliever, kundi sa mga anak ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos, kasi nasa atin ang pagpapala. Pero unfaithful tayo sa utos ng Panginoon na magbigay ng tithes and offering. Tapos nag-expect tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Anong sabi sa verse 10? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Dito lang nagsabi si Lord na subukin niyo ako. Many times He said, test me not. But in giving, God challenged the people. Test me in this. Subukin mo ang Panginoon. Subukin natin ang Panginoon sa ating pagbibigay. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Hello. If you want to enter into a cycle of abundance, be faithful and obedient to God's command. Pastora, Old Testament pa yan. Wala naman sinabi sa New Testament. Bukas, Lucas 20:22. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila, kaya sinabi niya, patingin ng pera, patingin nga ng pera. Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit dito? Sumagot sila sa emperador. Sinabi ni Jesus, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at ang sa Diyos para sa Diyos. Ibigay ninyo ang sa government, 12% tax. Sa McDonald's, sa Jollibee, sa Save More, automatic yan, 12%. Dagdag sa mga binibili natin. Tama? Sa mga employee, kaltas yan, 12%. Kasi sabi, ibigay ang para kay Cesar, sa emperador, sa gobyerno. At sabi, dinugtong ni Jesus, sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi kinilimutan ni Jesus ang Malakay 3:10. Ang tithes and offering ay para sa Diyos. Tanong, tignan mo katabi mo. Humanap kayo ng salamin. Baka may salamin kayo dyan. Ngayon, pwede niyong buksan ng cellphone nyo. Sige. Mag-selfie kayo. Sino ang nakikita nyo dyan? Kaninong image? The image of God. We are all created in the image of God. Doon sa pera, image ng emperador. Kaya ibigay ang para sa emperador.
Pero sa'yo, image ni Lord. Kaya ibigay mo ang para sa Diyos. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Huwag tayong makakalimot sa Diyos. Giving is more than money. It's a matter of the heart. It's a matter of the heart. Hallelujah. Huwag nating isipin na kapag nagbigay tayo, nawawalan tayo. The more that we give, the more that God will entrust us more. Amen? Tanong, kailan ba nagpabaya si Lord? Kailan ba nagkulang si Lord? Alam nyo, minsan kaya lang po tayo nagkukulang kasi ang dami nating gusto na hindi naman kailangan. Gusto nating makiuso pero hindi naman natin kaya. Kaya tayo natatrap sa bitag ng demonyo. Yung appetite of the heart. Kaya sabi ng Bible, guard your heart. Because it is deceitful. Amen? This heart belongs to God. And if it belongs to God, then giving will not be difficult. Amen? Kaya alam niyo, ang Christian, it's all about relationship with God. Kung may binibigay tayo, kasi mahal natin ang Diyos. We honor Him. Amen. Because our heart belongs to God. It's not just the money. It's not just yung time, yung energy. Bakit ang tagal-tagal sa church? Hello? Tanong ko sa inyo, ilang oras kayo sa Facebook? Ilang oras kayo sa inuman? Ilang oras? In 7 days. Isang araw lang tayo pupunta sa church, nagmamadali pa tayo. Nasaan si Lord? Ba't pag kay Lord parang laging kulang? Bakit laging parang sobra pala? Sobra na tayo sa oras, ha? Tagal ni Pastora Sara. Sige, subukan natin umuwi. May magsalita sa atin pag tayo nagde-devotion. Hello? Pag para kay Lord, walang sobra. Pag para kay Lord, ibigay natin yung buo 100%. Amen? Yung wala tayong ibang Diyos. Wala tayong ibang mas pinahahalagahan. It's the matter of the heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's the matter of the heart. Kung nasosobrahan tayo sa pagbibigay ng tithes and offering, pag nasosobrahan tayo sa pagbibigay ng oras, pag nasosobrahan tayo sa pagbibigay ng paglilingkod, yung parang lagi kay Lord, sobra-sobra na Lord, ah. Ang tanong, sino ang Panginoon na nakaupo sa puso natin? Amen? Tayo tayong lahat. Hallelujah. God gives, we give. Si Lord, binigay niya 100%. Binigay niya 100%. God is so faithful. John 3:16, for God so loved the world. Grabe, hindi lang maitanggi talaga ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi mapagmahal siya eh. Hindi niya mapigilan sarili niyang mahalin niya tayo. Pero alam niyo ba, naghahanap si Lord ng magmamahal sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at
buong pag-iisip na ibibigay, kayang ibigay ang 100% sa Kanya. Hello. Hallelujah. Hindi po tayo kinokondem, kundi tayo pinapaalalahanan. Pag pinapaalalahanan tayo, kalimot po kasi tayo no? Wala tayong meron ngayon na hindi binigay ng Diyos. Alalahanin po natin. And that is enough for us to be grateful. Amen? Let us be grateful. In what way para maging grateful ka? Para ma-express mo ang pagpapasalamat mo sa Diyos. There's no other way but giving. Giving. Say giving. There's no other way to express our gratefulness to God than to give. Hindi ka pwedeng maging grateful nang hindi ka nagbibigay. Hindi tayo pwedeng maging grateful nang sa salita lang. We need to give away something. If it is for the Lord, 100%. Love the Lord, your God, with all your heart, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. Ang pera, material, on anything, kahit sabihin mo pang buhay ng ating mga anak o sino man loved ones natin, walang pwedeng pumantay sa pagmamahal natin at pagturing natin sa Diyos, pagpapahalaga natin sa Diyos. Amen? No spare. Kaya nga si Abraham, pinagpala ng Diyos, pinagkatiwalaan ng napakalaking bagay. He became the father of multitude. Why? Because he never spared his only son, Isaac. A test of faith, a test of love. Hallelujah. God gives, we give. Hallelujah. Amen. Sa umagang ito, God is dealing with our hearts. Maraming bagay tayo na pinanghihinayangan. Maraming bagay na mas pinahalagahan kesa pinahalagahan ng Diyos. Pinahalagahan ng Diyos ang mahihirap. Pinahalagahan ng Diyos ang mga unbeliever. Pinahalagahan ng Diyos ang lahat ng mga taong tumulong din sa atin. Pinahalagahan ng Diyos ang kanyang gawain. At kung ginagawa mo na yan, kapatid, at napapagod ka o parang sa tingin mo walang return, sabi ng Biblia, your labor in the Lord is not in vain. God is not unjust to forget all the things that you have done for the sake of your love to the ministry. Amen? Hallelujah. Itaas po natin ang ating makamay minsan pa at magpasalamat tayo sa Diyos. If we are tempted to murmur, if we are tempted to complain, let us reverse all these things at ipagpasalamat. Punuin po natin ang lugar na ito ng pagpapasalamat. Narito tayo para magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa kanyang pagpapatawad. Magpasalamat sa hininga na ibinigay niya sa atin. Magpasalamat sa promotion. Magpasalamat sa pag-elevate niya ng ating buhay. Lingunin natin saan tayo galing. Lingunin natin ang dati nating buhay. Ngayon, inangat tayo ng Diyos. Balikan natin ang Panginoon. At ngayon, punuin natin ang lugar na ito. Ibuhos natin ang ating mga puso na may pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Ipagpasalamat mo na may magulang ka. Ipagpasalamat mo yung buhay ng asawa mo. Ipagpasalamat mo na may anak ka. Ipagpasalamat
Salamat mo na may trabaho ka. Dating hinihingi mo lang, pinagpe-pray mo, ngayon meron ka na. Let us not fall into the temptation of complaining and murmuring. God loves a cheerful giver. Giving thanks, appreciation, gratefulness. Lord, salamat po ng marami. Ikaw ang nagturo sa amin the true essence of giving, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Matutunan po ng aming mga anak, matutunan ng next generation ang pagpapahalaga sa iyo, ang pagpapahalaga sa lahat ng mga blessings na ibinibigay mo. Hallelujah. We will not be a generation who are complainers and murmurers, but we will be a generation that give thanks unto you, that appreciates your goodness. Hallelujah. Maaring yung ibas po sa atin pumunta dito nang mayroong mga bitbit na may mga dalahin na problema, mga pangangailangan. I-release mo pagpapasalamat mo sa Diyos. At alalahanin mo kabutihan ng Panginoon. Hindi ka kailanman pinagkulang ng Panginoon. Lingunin mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hanggang ngayon buhay ka. Hanggang ngayon malakas ka. Hanggang ngayon malusog ka. Pinagaling ka ng Panginoon. In-spare ka niya sa mga sakit karamdaman. Kaya yung problema mong meron ka, ipagpasalamat mo lang sa Diyos. Dahil kahit kailan di ka niya pinabayaan. Hallelujah. Young people, be thankful to your parents. Be thankful to your parents. Kahit hindi perfect ang mga magulang, magpasalamat kayo, may mga magulang kayo. Maraming mga bata walang magulang. At kung merong mga tumatayong magulang sa inyo, auntie nyo, lola nyo, tsuhin nyo, sino man ang nag-aalaga, magpasalamat kayo. Instead na maging bitter ka, magpasalamat ka na may gumalinga sa'yo, may nagpalaki sa'yo. Mga disciples, be thankful to your leaders that someone is taking care of your spiritual welfare. May nagpapaalala sa'yo, may nananalangin sa'yo araw-araw. Hallelujah, come on. There are a lot of things to be thankful. There are a lot of things to give. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yun. At diba mas masaya yung atmosphere kapag may mapagpasalamat at nagbibigay tayo. Amen? Hallelujah! Sige po, minsan patayo tayong lahat at palakpakan natin. Ang ating Panginoon, He deserves all the glory, all the praises. God gives, that's why we give. Lord, salamat po ng marami for enabling us, Lord God. Ikaw ang nagbigay, kaya po kami nakakapagbigay. Hindi po kami kailanman makakalimot. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming pagsamba at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.